So kung di ba naman OGAG, itong ano na to, itong TRICOM na ito, si Talakera ang kanila ngayong eksperto. Oo nga, wala namang credentials si Talakera. I'm sorry, Talakera ha. Ako talaga, nung nauna kitang na-meet sa Hong Kong, aliw na aliw ako sa iyo at alam mo yan. No? At bilib na bilib ako sa iyo dahil akala ko tapang-tapang mo. Hindi ko makakalaing konting pitik lang sa iyo, baliktad ka na. No? Pero anyway, sa gobyerno, hindi ako magpapaduma ng gobyerno. Kung hindi, yung Marcos Jr. na pumayag na siya ay makunan habang siya ay humihit-hit. Yan ang magpapatumba ng gobyerno, hindi ako. Itong video na ito ay AI at yung raw in-enhance natin. In-explain niya gano'n. At saka tila bagang pinapaniwalaan sa ni Akop na parang eksperto si Talakera pagdating sa pagsabi ko ang video ba ay authenticated or not. So tawang-tawa, alam niyo, tawang-tawa ako doon. Pangay na, ang bobo talaga ng mga Congress. Imagine mo si Talakera ang tinanong. Obviously, talagang scripted. Ito script ni Lisa Tanas na paano ang credentials ni Pebbles Talakera na para paniwalaan nitong mga julol na TRICOM na ito na ang video ay in-enhance na in-AI daw para daw una sabi niya raw tas in-enhance natin para mas maliwanag then in may AI intervention. Naku, mother, alam mo naman yan, pero naintindihan ka baka natutukan ka ng baril or whatever. So, mukha nga nabigyan ng script talaga ang ating kaibigan. Anong pakiramdam mo nung naririnig mo na mukhang dinidiin ka? Alam mo, unang beses ko na-meet si Talakera sa Hong Kong. Pero na-impress ako kasi ang ganda ng mga sinabi niya na lahat ay talagang anti-Marcos Jr. No? Okay. At yung kanyang pananalita, very entertaining, so patok na patok siya sa audience. Kaya naman nalungkot ako nung bigla na lang siya nag 360-degree turn, pero naisip ko nga, siguro talagang matindi pangangailangan dahil... Kaibigan pa rin ba natin ito? Ang tawag ko kasi dyan is si Mother Pebbles Talakera. So, obviously naman, ako personally, alam ko naman kung anong pinanggagalingan ni Pebbles. Alam nyo, bago siya bumaliktad, alam ko, nag-usap naman kami niyan. But sa akin lang, nandun ako sa more na naawa ako, spokes. Pero tilang hindi ko alam kung siya ba ay natutukan ng jaril or, ay, nawala si spokes. So, tuloy-tuloy tayo palangga, no? Nawawala si spokes. So, sa akin lang, balik ka, spokes. Highly the Virgo forever. So, ang sa akin lang mga kababayan, may mga nag-message kasi sa akin na sinasabi na, Maharlika, nilaglag ka na, okay? O nilaglag na kayo ni Pebbles Talakera. Actually, hindi po kami nalaglag. Wala pong nalaglag doon. Kasi, mga palangga, maraming obvious na parang natutukan ng shotgun itong ating kaibigan, si Pebbles. Ang tawagin ko pa rin siya ng Mother Pebbles kasi yun ang nakasanayan ko sa kanya, no? May nagtanong kasi, naaawa lang ako sa kanya. Mga kababayan, alam na alam ko ang kwento niyan. Pero I'm not here para murahin si Pebbles. Pero gusto ko lang idepensa yung sarili ko. Okay? Kasi unang-una, talagang dun sa script na yon, I hope makabalik si Spokes, Dun sa script niya na isa kanyang sinumpang salaysay na binasa ni Akop, obvious na ito ay tutok. Sabi ni CRICOM daw, sabi ni William, parang shotgun wedding, no, na tinatawag, tinutukan para magsalita lang. So okay, number one, una idiniin si Spokes Harry Roque na sinasabi doon na si Spokes Harry Roque ikinuwento ni Pebbles during the Maisog Rally in Hong Kong. I hope makabalik si Spokes dahil syempre dapat bidang-bida ang saya kapag kasama natin si Spokes Harry at namimiss natin yung ating mga ngiwi-ngiwi at bangag-bangag. Ayun. Teka, message ko lang siya. Balik ka, Spokes, baka may na signal sa Netherlands. Okay, tuloy natin. Okay, so ngayon, tuloy ko habang wala siya. Grijaldo style, sabi ni Nof Duran Duterte. Okay, sabi ni Duquesa, I love Mother Pebbles. Nanghinayang lang ako sa landas na pinili niya. Actually, naawa ko sa kanya. Alam mo, hindi natin siya mumurahin. I will explain it to you. Mother, sinungaling kasi yung mga sinabi mo doon. Number one, na sinabi mo
na pumunta ako sa Vancouver. Kasama si Harry Roque doon kung saan unang pinasilip yung Polvoron video. Wala po ako sa Vancouver kahit i-check nyo. Yun na sa akin lang. Number 2 ay yung tinanong ka na kung sino ang nagbigay sa'yo ng pamasahe at pera, ay panggastos, sinabi mo, kakaibigan mo na hindi connected sa politics. So, sagutin ko na yon. So, mga kapalaga, ayun, mag-exit muna si Spokes. So, yun na nga, unang-una, sinungaling yun na pumunta ako sa Vancouver, Canada. Hindi ako pumunta doon nung unang, andun sila Attorney Glenn Wala ako doon. Then also, yung tinanong si Mother Pebbles kung sino ang nagastos sa kanya papunta sa Maisog, Hong Kong, mga kababayan, hindi lang naman si Pebbles yung binigyan ko ng pera. Kasi hindi naman, marami naman akong binibigyan. Alam nyo naman yan. Kahit na ako ay taghirap, nagsishare tayo ng blessing. So, nakita nyo naman yung aking, alam mo, eto kasi yun we promised. Okay, kaya napansin nyo, kahit anong birada ni Pebbles sa mga Duterte, ay hindi ko siya tinitira or pinapabayaan ko lang siya. Kasi bilang isang kaibigan, magdagrespetuhan kami. Ang usapan namin, o sige, yan yung desisyon mong tinahak kasi natatakot ka, baka magurgur ka nila sa tanas, o kung ano pa man. So kung gusto mong bumalik sa kanila, wala na ako yan. Definitely alam ni Pebbles na adikto si Bangag. Kaso lang, nandoon yung takot niya sa buhay niya kasi baka gurgurin siya. Then also, financially, mahirap talaga ang buhay sa Pilipinas. So ako naman ay naiintindihan ko yon. Choice ng tao yon, magkakaiba tayo. Hindi lang kasi ako ganun. Alright? So yung Hong Kong na yon, kung tama yung recollection ko, may isa kaming kaibigan, okay? Na kaibigan na willing talaga din magtumulong. Na ang sabi sa akin, Mother D, imbitahin natin yung mga vloggers, papuntahin naman natin. Kawawa naman. Sabi ko naman ganon, sige, papuntahin natin si Spokes Harry. Ay, salamat naman, nagbabalik na ang aking kapartner. Ay, baka may na-signal ni Spokes Harry. So, antayin na natin si Spokes Harry, tuloy-tuloy ko lang yung kwento ko, no? So, ayan. So, ngayon, mga Spokes Harry, ayan na. Nako, miss na ng ating mga kababayan. Nagurgur tayo ng ating mga kalaban, no? Pero so, sorry, ikwento ko lang muna bago ka sumagot. Ako ikukwento ko kasi para hindi maputol. So, ang kinukwento ko during the Hong Kong Maisog, wala pong gastos ang Maisog organizer. Wala naman kayong mga pera Anyway, so ako ay magandang loob kasi naaawa ako sa mga vloggers na walang means, walang pera. So, hindi lang po actually si Mother Pebbles Salakera ang binigyan ko ng pera para may panggastos sa Hong Kong. Nagbigay pa ako ng pabaon, pocket money and everything. Hindi yun bayad sa kanila. But yun ay tulong ko dahil gusto ko sila makasama doon sa Hong Kong. So, yun yung kwento. So, doon sa Tricom, kanina, tinatanong nyo si Pebbles kung sino nagbigay sa kanya ng pamasahe, ako yon at ang kaibigan namin. So, yun yung kwento. So, ngayon, spokesperson... ako Hindi mo ako binigyan ng pera, gastos ko sarili ko tuloy. Ay, mo, libre din kita ng talaba sa Netherlands. Oo, libre naman talaga yung talaba sa Netherlands. Anyway, spokes. Okay. So, dun, folks, kanina sa hearing, mukha nga nabigyan ng script talaga ang ating kaibigan. Anong pakiramdam mo nung naririnig mo na mukhang dinidiin ka? Alam mo, unang beses ko na-meet si Talakera sa Hong Kong. Pero na-impress ako kasi ang ganda ng mga sinabi niya na lahat ay talagang anti-Marcos Jr., no? Okay. At yung kanyang pananalita, very entertaining, so patok na patok siya sa audience. Kaya naman nalungkot ako nung bigla na lang siya nag 360-degree turn, pero naisip ko nga siguro talagang matindi pangangailangan dahil lang sabi nga niya ang talagang inaasahan lang niya panghanap buhay online selling sa internet, no. So talaga namang naintindihan ko rin naman kung bakit ganito ngayon ang ginawa niya na nag 360-degree turn siya.
Kasi talaga namang realidad sa buhay, kinakailangan mabuhay, no? Mm-mm. Pero naawa rin ako sa kanya kasi parang nabaliwala yung kanyang mga paninindigan Pinaglalaban, totoo yan. no? At pinaglalaban. By the way, sinabi Ngayon, niya ikaw ang nagbayad sa dinner sa Hong Kong, o at least, di ba? hindi naman masyado mahal yun kasi hindi naman private room yun, no? At Okay. saka, karangalan ko naman na kahit papano nagkasama-sama kaming mga nagsalita doon sa Maisog, no? Ako naman kasi meron kasi akong kapatid na nagtatrabaho sa isang hotel. So ang hotel ko halos libre, no? So sabi ko ano ba naman 'yon na mag-share naman ako ng konti kasi halos wala naman akong gasto sa hotel ko at saka actually yung aking ticket sa eroplano libre rin kasi marami akong mileage no. So sa akin ano ba naman yung isang meal na 'yon, no? Pero talaga ang intention ko doon is just magsama-sama kami kasi nga hindi kami nakapag-usap nung nandun mismo sa rally, no? Kasi napakadaming tao. At totoo naman kung anong mga nagpag-usapan, marami doon hindi na naabutan ni Talakera, no? Kasi late nga sila dumating ni Vic Rodriguez kasi nga nagpipirma-pirma si Vic Rodriguez ng libro niya doon sa Hong Kong, no? So halos patapos na rin siya nang siya'y dumating. Pero isa-isahin na natin yung mga sinabi niya, no? Okay. Sabi niya, yung sa part na muna. Oo, doon sa part ang sabi niya ay unang-una sinabi ko daw na meron ng larawan, no? Well, actually, yung larawan na yan, lumulutang na yan bago pa mag-Hong Kong Kahit saan ka magpunta, the talk of the town is may video daw na nagpupulburon ang Marcos Jr., no? Well, 2022 pa lang, sinabi ko na may pulburon video. 2022. Oh, nga pala, ikaw nga pala nagsabi niyan. Kaya lahat ng tao ay nagtataka nasaan yung pulburonic video na yan. Tapos, ang naalala kong sinabi ko is yun na nga na meron ng tao na may access sa pulburonic video at itago natin yung pangalan ng taong yon sa pangalang Maharlika. Kasi sinasabi ni Maharlika, meron na siya as of July 7, yung time ng Maisog, yung kanya puting ahas confirmed na meron ng hawak siya at ipadadala sa iyo, no? So ang sabi ko sa kanila is ito na inaantay natin, no? Yung aking secret informant na itago natin sa pangalang Maharlika at ay meron na raw ipadadala. Pero meron pa raw ipadadala. Okay? Yes. So, ngayon, totoo nagkaroon ng usapan, no, na kung paano talaga yung video na yan, no? At totoo naman na maraming mga suggestions kung meron gang ganyang video, no? Pero I don't think anything came out of that kasi from July 7 to yung actual showing mo. Kailan ba yung actual showing sa July 22? Mula July 7 to July 22, wala naman akong narinig na balita tungkol dyan sa pulvoronic na yan, no? Tapos ang sabi ni Talakera, nag-premiere daw sa Vancouver at naroroon ka daw. Well, kami na po nagsasabi ni Maharlika, wala po si Maharlika sa Vancouver. At walang premiere doon. Wala pong premiere doon. Ang sabi ni Bojakera, nag-live daw. Bakit hindi pinakita sa live kung doon na video? Ni Talakera. Ni Talakera. Diba? Oo, sana pinakita ni Talakera yung sinasabi niyang live video kung saan nagkaroon ng premiere ang pulvoronic video sa Vancouver. Pero makikita po natin yung pagsisinungaling ni Bojakera o di naman siguro. Talakera. Oo. Si Talakera ang sinungaling. Oo nga. Nakikita natin yung pagsisinungaling ni Talakera na sinabi niya na nandun ka daw sa Vancouver. Well, ako naman, either nagsisinungaling siya o wala talaga siyang alam. Kasi nga, yun sa Hong Kong, late na talaga siya dumating At alam mo, sa totoo lang, may mga concerned na doon sa Hong Kong na pag-usapan ng mga sensitibong bagay pag narariyan si Bojakera. Talakera. Hindi, Talakera pala, sorry. Oh my God, okay. So actually, may mga kumakalabit na kung anong sensitibong pag-uusap kasi hindi naman po pwede mag-usap ng sensitibo doon, hindi pribadong room yun Public yun no? So, hindi ko maintindihan kung paano mag-uusap ng mga sensitibo doon at saka kami nagsasabi na nga, ingat tayo, no? Ingat tayo, no? So, I don't think anything sensitive was actually discussed doon sa public na restaurant na yon. Hindi po yan private room at hindi naman kami siguro luko-luko na magsasalita o mag-uusap tungkol sa pribadong bagay. Pero anyway, ang unang-unang paninungaling ni Talakera ay tayong dalawa daw ay nasa Vancouver at doon nag-premiere. Wala pong premiere sa Vancouver. Now, Bojakera naman, kailan tayo nagkaroon ng premiere? Well, nagkaroon tayo ng premiere noong July 24 dito na nga sa California, sa Long Beach. Kasama kayo ni Attorney Glenn Chong na kung saan nandoon tayo at talagang
pinakita ko ng bonggang-bongga ng buo yung video. Tapos doon, nung sa sinabi nga ni Talakera na kesyo, ano daw, tawag dito, na itong video na ito ay AI at yung raw in-enhance natin. In-explain niya gano'n. At saka tila bagang pinapaniwalaan sa ni Akop na parang eksperto si Talakera pagdating sa pagsabi ko ang video ba ay authenticated or not. So tawang-tawa, alam niyo, tawang-tawa ako doon. Pangay na, ang bobo talaga ng mga Congress. Imagine mo, si Talakera ang tinanong. Obviously, talagang scripted. Ito script ni Lisa Tanas na paano ang credentials ni Pebbles Talakera na para paniwalaan nitong mga julol na TRICOM na ito na ang video ay in-enhance na in-AI daw para daw una sabi niya raw tas in-enhance natin para mas maliwanag, then in may AI intervention. Naku, mother, alam mo naman yan, pero naintindihan ka baka natutuka ka ng baril or whatever, so we totally understand you. Okay, so yung video na yan, nung dumating sa akin, medyo blurred, ano siya talaga, malabo. Kaya, di ba, sa cellphone, pwede mong anuhin, yung picture mo, pwede mong paliwanagin, yun lang yung ginawa ko. And after that, pina-authenticate ko yan sa dalawang bansa. Sabi ko, di ba, isa sa ibang bansa, at dito sa California. So kung di ba naman OGAG, itong itong TRICOM na ito, si Talakera ang kanila ngayong eksperto. Oo nga, wala namang credentials si Talakera. I'm sorry, Talakera. Ako talaga, nung nauna kitang na-meet sa Hong Kong, aliw na aliw ako sa iyo at alam mo yan. No? At bilib na bilib ako sa iyo dahil akala ko tapang-tapang mo. Hindi ko makakalaing konting pitik lang sa iyo, baliktad ka na. No? Pero anyway, talaga nagulat ako na ginawa nilang expert on audio authentication itong si Talakera on the basis of anong nakita niya. No? Now, alam mo, ako naman, dahil ako naman ay isang abogado, bago ko rin shinare ang video na yan galing sa'yo, ay tinignan ko rin yung isang website na pwede kang pumunta ron, mag-upload ng mga video para malaman kung AI siya. At yan nga yung ginawa ko sa New York. No? Matapos ang California, nagtungo kami ng New York ni Attorney Glenn Chong at doon ko ginawa step by step. Pinakita ko sa lahat kung paano ko ipinasok yan sa program na yan at lumabas na hindi siya AI. Kasi sabi ko nga, at that point, wala tayong anything in writing. Although alam ko, nagpa-authenticate ka na. No? Pero yung unang authentication mo, bago pa mangyari ang LA, sinabi mo nga na ayaw mag-issue ng statement ng unang kumpanya, no? Kasi ayaw nilang ma-involve sa international politics, no? Medyo dayuhan yung kumpanyang 'yon, no? Pero sabi ko, para naman also to protect me, kasi alam mo naman, matagal na ako nagdidepensa ng mga kaso ng libel, dapat kinakailangan talaga wala talagang ebidensya na hindi ka nag-verify. Tinignan ko yung site na 'yon sa internet at ipinasok ko doon at pinakita ko pa publicly sa New York na ang resulta is it is not AI. At ang linabas natin, it is not AI. Bukod pa dun sa authenticated mo na meron kang written report ng isang eksperto dyan sa LA. Na ginamit mo sa iyong asylum. Alam mo, tuwan-tuwa ako. Maraming salamat sa Traidor Committee at Kibol-Jakera kasi yan ang problema ko. Paano ko mapapatunayan na talagang dinidikdik ako dahil sa pulveronic video? Ngayon, meron na ako isang buong hearing ng Kongreso kung saan malinaw talaga na akong sinisisi nila sa pulveronic video. So maraming salamat kasi alam mo, miski parang 1.5 metro na yung aking ebidensya in writing, wala pa talaga akong mapatunayang ebidensya na talagang itong pulveronic video ang dahilan ko kaya dinikdik ako. No? Ngayon meron na. Thank you. Napatuloy yung ating trabaho. Magpasalamat na rin tayo kay Talakera. Oo nga, thank you Talakera kasi at least na-facilitate yung aking asylum dahil sa iyo. Thank you rin kay Congressman Akop, no? Dahil yung hearing na yan, talaga namang magpapakita na yan talaga ang dahilan kung ba't nila ako dinikdik from day one nung nagsimula ang TRICOM. No? Ang PADCOM pala, ang HUADCOM pala. Oo. Now, anyway, ipapang masasabi ko dyan is yung sabi daw niya sa Hong Kong, sabi ko daw sa Hong Kong, ako'y may kakayahang magpabagsak ng gobyerno. Well, nakakatawa naman yan kasi nga, una-una, wala naman akong kahit isang baril. Okay? Wala naman akong sinabi na kinakailangan tayo gumamit ng dahas. No? Kung ang sinasabi niya ay itong video ito, kung merong video nito ay itong magpapatubad sa gobyerno, hindi ako magpapatubad ng gobyerno. Kung hindi, yung Marcos Jr. na pumayag na siya ay makunan habang siya ay humihit-hit.
Correct. Yan ang magpapatumba ng gobyerno, hindi ako. Yung aktor na presidente ang siya magpapatumba ng kanyang gobyerno mismo dahil sino ba naman ang Pilipino na nasa tamang pag-iisip na tatanggapin ng presidente ay adik. At Yes. yung konteksto na lumabas nga itong video nito ay sinabi na nga ni Presidente Duterte na meron siyang kakilala na bago pa maging presidente, napupunta ng Davao, humihit-hit kasama mga mayaman sa Davao. Tapos nandiyan din si Agent Morales na meron siyang confidential agent na nagsasabi nga na humihit-hit ang Presidente Marcos Jr. So yan naman yung konteksto. Yung paglabas ng video na yan, talaga namang binantayan at inantayan ng publiko kasi parang kulang naman no na kung manggagaling lang kay Presidente Duterte at manggagaling lang kay Agent Morales no at nang lumabas yan na fully authenticated naman diyan sa Los Angeles marami talagang naniwala na kaya wag akong sisihin ang sisihin yung gumamit ng cocaine dahil oo nga bakit mo sisihin ng mensahero no samantalang ang gumamit ng cocaine talaga ang siya magpapabagsak ng gobyerno hindi Alam mo, kahit folks, ang nakikita ko dito, tayo mo kung pareho tayo ng analysis dito na gagamitin nila ito para sa inciting. Okay? Inciting to sedition. Kasi 'di ba, nung 2 weeks ago, nung bago ako dumating sa Netherlands, actually thank you na rin kay Director Santiago dahil talagang nagsalta siya publicly na i-hunt down, sabi niya, I will hunt her down kahit saan ako daw. So, ginamit ko rin yon sa aking mga kaso na napatunayan ko na talagang totoo yung mga assassins na gusto talaga akong gurgurin. So, ganito po kapag mga tanga ang kalaban natin. Di ba? Kasi wala nagbibigay ng bala para sa atin, no? At ngayon, napabdaloy-tuloy yung ating task na pruebahan na talagang dinidiin tayo ng gobyerno, no? So anyway, ang sinabi pa ni Pebos Talaquera sa kanyang sinupaang salaysay, dahil daw sa mga pangyayari, sigurado siya na akong namuno sa pagkakalat ng polvoronic video, no? Well, unang-una, sinabi naman niya sa hearing, hindi siya naniniwala na akong gumawa ng polvoronic video. Number 1. Okay, yeah. Number 2, ang sinasabi niya, ako raw ang pasimuno sa pagkakalat. Pero alam mo naman, kapatid, no, hindi mo naman tinatanggihan na talagang ang ating inaugural showing, ang ating maiden night ay sa Los Angeles, California, no? Now, bakit hindi mo sa amin sabihin sino ba talaga ang nagbigay sa iyo? Anong konteksto? Alam ko hindi mo ma-identify kung sino 'yan dahil siguradong papatayin 'yan, no? Pero anong relasyon ng taong 'yon? Bakit niya nakuha yung pulboronic video? Bakit niya ibinigay sa iyo? At binigay ba niya yan sa iyo para itago o talagang para i-share sa publiko? Dahil may karapatan ng tao na malaman ang katotohanan. So, ikaw mag-share kasi ikaw yung source eh. Oh. Yes, well, I think nasabi ko na ito ay malapit kay Bangag. Di ba? Kaya nga, Marcos Jr., isipin mo sino yan. Yes. Kapwa mo yan, humihit-hit siguro. Anyway, go ahead. Classmate. Classmate ito, classmate. Classmate. Oo, classmate sa pagsisimot. Yun na nga, alam nyo, mga palaga, talagang ang syosyo nga nila. Ngayon, binuhay na naman nila spokes itong polvoron video at ngayon may bago na silang eksperto, si Pebbles. Pero sabi mo sa akin, kung malapit na malapit kay Marcos Jr. itong nagbigay sa'yo, bakit niya ibinigay sa'yo? Well, kaya niya binigay alam mo, ang tagal na kasi niyan. Kaya niya ibinigay dahil sukang-suka na siya dito sa nangyayari sa ginagawa ng pagnanakaw, kidnapping, smuggling ng gobyerno. So, binigay yan sa atin para kahit papaano, ma-redeem niya yung sarili niya na, makagawa siya ng tama sa buhay niya. Kaya yan ibinigay sa akin, yung video na yan. At kahit ano pang gawin ninyo, hindi niyo mapapaamin si Maharlika kung sino yung puting ahas. At tama si Pebbles Talaquera. Nung tinanong siya, di ba, kung sino yung puting ahas, sinabi niya, hindi naman sinasabi ni Maharlika, doon siya tumama kasi never ever kung sinasabi kahit kanino, kahit sa'yo spokes, kahit magkaibigan tayo. Kasi pinoprotektahan ko yung mga taong nagtiwala sa akin ng impormasyon. Even sa mga cases ko, diba yan, tinatanong yan, pero may mga protective order yan, diba? Pinoprotektahan yan. Ang, yung mga ganong klaseng what you call it, mga puting ahas. So, protektado yan, mga kababayan. So, tama siya doon. Pero doon, ang nakikita ko kasi spokes talagang script yun eh. Obvious naman eh.
na talagang si Akop binabasa kunyari. So, ang nakikita ko naman kay Mother Talakera, talagang wala siyang magawa. Ako, personally, I can speak harshly laban kay Pebbles, o I can expose more or whatever, pero ayoko siyang mapatay. Ayoko siyang magurgur. Yun lang yun sa akin. Matagal ko nang sinasabi yun. Alam mo, at saka alam mo, nung lumabas yan, naka-shadow ban ako sa Facebook. Halos walang nanonood ng Facebook ko dahil naka-shadow ban ako. Hindi ko alam kung Facebook yan o yung administrasyon ng gumawa niyan. Pero ang talagang nakita natin, 'di ba, sinusubaybayan natin kung sino mga nanonood, no? Yung mga milyon-milyong mga nanood galing sa Facebook pages ng mga ordinaryong mamamayan, hindi sa akin. Kasi sabi ko na, 'di ba, naalala mo, useless yung aking Facebook dahil mga panahon na yon shadow ban ako, konti-konti na mga nanonood sa akin. Swerte na ako kung may 3,000 na audience ako, no, dahil nga ng shadow ban, no. So naalala mo yung isang PhilAm na kasama natin doon sa hotel room ko, no, na in less than 24 hours halos 2 million views na, no. Naalala mo kung sino yun, no? Si Chris Lam. Oo, tapos meron pang isa, may isa pang PhilAm, no, na together 2 million in-add up natin, mas malaki pa yung viewership nila kaysa doon sa viewership ng 20 Sona. 20 million, 25 million, 30 Oo, million, no? gano'n. So, patunay na talagang pati tayo, dahil nga sinadovan tayo, hindi masyado nakapagkalat niyan, no? Ang nagkalat talaga dyan, mga ordinaryong mga mamamayan. Yes. Ano pa yung mga nakalat naman yan para sa katotohanan, no? Maniwala kayo hindi, kayo na maghusga. Kaya ngayong binuhay nila ang Pulburon video, panuurin ninyo po. Tignan niyo po ang mukha ni BBM. At tignan niyo po kung naniniwala ba kayo na si BBM yan o hindi. Kasi naman, sabi nga ng isang kaso, no, ang tunay na test sa katotohanan ay yung kapangyarihan ng isang ideya na matanggap sa malayang merkado ng idea. So ngayong binuhay nila, pag-usapan po natin, kayo pong maghusga, si BBM ba yan? At tanungin yung mga sarili ninyo. Kung hindi si BBM yan, bakit hanggang ngayon ayaw niyang mag-hair follicle test?